The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkadang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan, welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes sa alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor, Sir Dionisio G. Alvindia, Director 4 ng PhilMec, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Binabati rin po namin, syempre, ang aming mga section head sa STIPS and sa STEEDS, si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararo. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork ngayon at sa ating mga magigiting na security guards at syempre sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Yeah. Sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura sa ating bansa. Yan. So, nung huling episode po ng Usapang RCEF, ay pinag-usapan po natin ang mga factors to consider in harvest scheduling kasama si Sir Joven B. Avellana mula sa Technology Management and Training Division ng PhilMec or TMTD. Kaya kung na-miss nyo po ang previous episode natin, ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. At maaari nyo rin pong mapahinggan ang replays natin sa ating radyo ng mga Pardoyes tuwing weekends. Ayan. And please do like and follow po the official Facebook page of the
RCEF Mechanization Program. At kung gusto niyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report at ilalagay po namin ito sa comment section ng ating live. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Mabuhay! Mula sa PhilMec Central Office. Narito ang mga balita sa linggong ito. PhilMec nagsagawa ng advocacy campaign at bootcamp sa Kaanawan National High School. Mahigit 400 na estudyante ng Kaanawan National High School sa San Jose City, Nueva Ecija ang lumuhok sa Youth for Mechanization o Y4M advocacy campaign at bootcamp noong September 30. Layunin ng aktibidad na hikayatin ang kabataan sa modernong agrikultura gamit ang makinarya tulad ng 4-wheel tractor, combine harvester at rice transplanter. Inorganisa ito ng PhilMec at SK ng Kaanawan upang palawakin ang interes ng kabataan sa mekanisasyon at agrikultura. PhilMec nagsagawa ng Standard First Aid at Basic Life Support Training katuwang ang CDRRMO ng Muñoz. Nagsagawa ang PhilMec ng Standard First Aid at Basic Life Support with Cardiopulmonary Resuscitation o CPR training katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Science City of Muñoz noong October 5 to 6 sa PhilMec Training Hall. Layunin ng pagsasanay na mapaigting ang kahandaan at kasanayan ng mga empleyado ng PhilMec sa pagtugon sa mga emergency sa lugar ng trabaho. Dinaluhan ito ng mga safety officer ng iba't ibang dibisyon ng ahensya na nagsanay sa tamang pagbibigay ng paunang lunas at pagsasagawa ng CPR sa mga biktima ng aksidente o biglaang karamdaman. Radio Agri bumisita sa BPI at PFDA. Bumisita ang Radio Agri sa Bureau of Plant Industry o BPI at Philippine Fisheries Development Authority o PFDA noong October 9 upang talakayin ang posibleng information dissemination partnership. Napag-usapan ng mga challenges at opportunities na maaaring i-broadcast ng istasyon tulad ng balita, public advisories at iba pang mahalagang content ukol sa agrikultura at pangisdaan. Inaasahang magiging bahagi ang dalawang ahensya sa mga programa at public service ng Radio Agri sa radio at digital platforms. PhilMec Printing Facility pinasinayaan. Pinasinayaan noong October 6 ang PhilMec Printing Facility upang tugunan ang printing needs ng ahensya. Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa mga publications tulad ng Asian Journal of Post-Harvest and Mechanization o AJPM, Anihan Magazine, Success Stories at mga annual reports gaya ng RCEF at CFIDP reports. Pati na rin ang institutional calendar at planner. Inaasahang madaragdagan ang AJPM issues mula 2 hanggang 3 kada taon, bilang hakbang sa pagkamit ng Scopus status. Mababawasan din ng kalahati ang taunang gastos ng Applied Communication Division sa printing. Magkakaroon din ang ahensya ng full control sa maagap na pagpapalabas ng mga publications at kakayahang tumanggap ng external printing services bilang bahagi ng mas epesyenteng operasyon ng ahensya. Samantala, lumagda naman ang Memorandum of Understanding ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at ang isang South Korean company ng agricultural technology. Ayon kay PhilMec Director Dionisio Alvindia, malaking hakbang ito upang mapaunlad ang sektor ng pagsasaka sa pamamagitan ng modern mechanization and technology.
Mabibigyan ng South Korean company ng advanced training para sa mga engineers ng PhilMec upang maipamahagi ng ahensya ang kanilang kaalaman sa ilulunsad na PhilMec Academy sa susunod na taon, natutugon sa advanced technical training at strategic collaboration para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura. Without proper training, without proper understanding on the dynamics of tractor operation, the shelf life of tractors will be lessened. We want to impart that to our farmers so that our farmers will be well educated on how to use and how to operate the tractors they receive from the government properly. Mahigit 1 milyong magsasaka mula sa 58 provinces ang makikinabang sa training. Magtatayo rin ng parts and service center ang nasabing South Korean company sa Pilipinas upang mapabuti ang suporta ng after-sales service para sa mga magsasaka. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Makinaryang RCEF ipinamahagi sa Zambales. 4 na 4-wheel drive tractors na nagkakahalaga ng mahigit 10 million pesos ang ipinamahagi sa Qualified Farmers, Cooperatives and Associations sa lalawigan ng Zambales noong October 7. Bahagi rin ng aktibidad ng isang open forum kasama si DA Secretary Francisco P. Chulaurel Jr. kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na maibahagi ang kanilang mga hinaing at upang higit na mapaigting ang mga programang makakatugon sa kanilang pangangailangan. RPS Enterprise Needs Assessment isinagawa sa 3 kooperatiba sa Pangasinan. 3 RCEF Qualified Farmer Cooperatives and Associations sa Pangasinan ang sumailalim sa Enterprise Needs Assessment na isinagawa ng EDB noong October 8. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang rice processing enterprise. Kabilang sa mga lumahok ay ang Diploman Multipurpose Cooperative mula sa Umingan, Movers Multipurpose Cooperative ng Natividad at Torres Mabuna Marketing Cooperative sa Mapandan. Davao de Oro tumanggap ng 17 million pesos na post-harvest facility. Tinatayang 17.4 million pesos na state-of-the-art post-harvest facility ang tinanggap ng Provincial Local Government Unit ng Davao de Oro sa ginanap na inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 1 noong October 8 sa Moncayo, Davao de Oro. Binubuo ang pasilidad ng isang multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 1.5 tons per hour at 2 recirculating dryers na may kapasidad na 6 tons per batch. RPS-1 inilunsad sa Davao del Norte. Formal nang inilunsad ang inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 1 sa Duhali Free Farmers Multipurpose Cooperative o DUFAMCO noong October 8 na naglalayong paigtingin ang suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lokal na magsasaka ng palay. Pinangunahan ni PhilMec Director 3 Joel B. Dator ang paglungsad ng RPS-1 sa DUFAMCO na may kabuang halaga na 11.1 million pesos na kinabibilangan ng isang state-of-the-art rice mill na may kapasidad na 1.5 tons per hour at 2 recirculating dryers na may kapasidad na 6 tons bawat batch. Davao FCAs at LGUs tumanggap ng serbisyong mekanisasyon mula sa RCEF. Nasa 56 farmers, cooperatives and associations at local government units mula sa Davao Region ang nakatanggap ng makinarya at pasilidad sa ilalim ng RCEF Mechanization Program noong October 9 sa Tugbok District, Davao City. Ang mga naipamahagi ay 4-wheel tractor, precision rice seeder, rice combine harvester, village-type rice mill at drying system 1 na aabot sa higit 305 million pesos. CAR tumanggap ng makinaryang RCEF. Mahigit 25 million pesos ng makinaryang RCEF ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga farmers, cooperatives and associations at local government units sa Cordillera Administrative Region o CAR noong October 10 sa Tabuk City, Kalinga. Tumanggap ang mga benepisyaryo ng 4 na unit ng 4-wheel drive tractor at 9 na unit ng rice combine harvester.
na inaasahang makakatulong para pataasin ang kanilang produktibidad at mapadali ang proseso ng kanilang pag-ani. RPS-1 iginawad sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Formal nang pinasinayaan at iginawad ang Rice Processing System 1 sa lokal na pamahalaan ng Santa Josefa, Agusan del Sur noong October 10. Ang munisipalidad ng Santa Josefa na may 1,194 na magsasaka ng palay ay inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura gamit ang mga makinaryang ipinamamahagi ng RCEF Mechanization Program. Romblon, opisyal ng bahagi ng RCEF Mechanization Program. Opisyal nang naging bahagi ng RCEF Mechanization Program ang lalawigan ng Romblon matapos isagawa ang kauna-unahang turnover ng mga makinarya sa bayan ng Odyongan noong October 10. Sa unang pagkakataon, 10 unit ng makinarya na may kabuuang halaga na 20.9 million pesos ang ipinagkaloob sa probinsya. Binubuo ito ng 6 na 4-wheel drive tractors at 4 na combine harvesters. Ang Romblon ay isa sa 20 rice-producing provinces na idinagdag bilang benepisyaryo ng programa para sa ikalawang yugto na sinimulan ngayong 2025. 35 FCAs sumailalim sa pagsasanay. Nasa 35 FCAs ang sumailalim sa technical briefing para sa operation at maintenance ng production machinery, on-site training course sa post-harvest technologies at RPS skills training no October 3 to 9. Kabilang sa mga kalahok na FCAs ay benepisyaryo ng mga nagdaang machinery turnovers sa probinsya ng Zambales, Agusan del Norte, Davao City at Kalinga at isang FCA mula sa Pampanga. RPS tampok sa Info Caravan 2025. Ibinida ng PhilMec ang Rice Processing System sa Information Caravan 2025 na ginanap sa San Fernando, Pampanga noong October 9. Mahigit 500 kalahok ang nakatanggap ng mga babasahin tungkol sa programa at mga advocacy materials. Kabilang sa mga ito ang sombrero, bag, ballpen at notebook. Makinaryang pansaka ay pinamahagi sa Caraga Region. Technical na inspeksyon isinagawa. 21 unit ng rice combine harvester na nagkakahalaga ng 38.2 million pesos ang ipinamahagi sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya ng Caraga Region noong October 9 to 10. Kasabay ng pamamahagi, isinagawa rin ang masusing inspeksyon, trial run at technical briefing upang masiguro ang kalidad, kahandaan at tamang paggamit ng mga makinaryang pansaka sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. At yan ang kabuuan ng mga balita para sa linggong ito. Ako si Shaira Jam Lacson, ito ang himpilan ng katotohanan at tamang pagbabalita. Ito ang PhilMec News. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. Ngayong episode po ay makakasama po natin muli si Engineer Ryan J. H. Juan, Science Research Specialist 1 mula sa Technology Management and Training Division o TMTD ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan, ibabahagi po sa atin ni Engineer Ryan ang kaibahan ng traditional at mechanized harvesting tuwing dumarating ang harvest season. Ayan. Good morning po, Engineer Ryan. Good morning po. Baka may gusto po kayong batiin or i-shout out. Ayan, no? So sige, mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Batiin ko lang po yung mga nanonood po sa atin na mga masisipag na magsasaka. Ganun din po, binabati ko rin po yung aming pong Division Chief, Engineer Bartolome Tesorero Jr. at yung aking pong mga kasamahan sa
RCEP training. Yan. So, sir, para umpisahan natin ang ating talakayan, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners and viewers kung ano po ang pagkakaiba ng traditional at mechanized harvesting? Ayan. So, pag sinabi nating traditional harvesting, ito pa yung luma or yung dati pa nating ginagawa na kung saan mano-mano nating pinuputol yung palay gamit yung lingkaw o karet, ang tawag ng ating mga farmer, or sa English is yung ating hand sickle, no? So after nitong putulin yung ating palay, idadaan naman ito doon sa may ating mga thresher, o kaya naman sa manual natin sa traditional, ang ginagawa dito is yung hampasan method, na kung saan mano-manong hinahampas yung palay para mahiwalay yung butil ng palay doon sa may kanyang uhay. So pagdating naman sa may mechanized harvesting, ito na yung gumagamit tayo ng mga machine katulad na ang rice reaper, kung saan ito naman is siya na yung nagkakat noong ating palay. Now, so pinalitan na niya yung hand sickle natin doon sa may traditional. So ang kagandahan dito sa may ating rice reaper, so mas mabilis. Pangalawa is mas madami yung kanyang naani at mas nakalatag, no? Mas napapatuyo natin yung palay dito. Pangalawa, after natin siyang i-harvest gamit yung ating rice reaper, so idadaan na natin to sa may ating mga rice thresher, no? So yun ay hiwalay ng harvesting tapos threshing. So meron naman tayo yung tinatawag na rice combine harvester, na kung saan dito naman is combination na siya ng harvesting and threshing, na kung saan yung pagputol or yung paggapas ng palay at yung pagtetrash noong palay, yung paghihiwalay ng butil doon sa uhay ay isahang proseso na lang. Mas pabilis po talaga pagka mechanized harvesting. Ayan. Para po sa ikalawang tanong natin, sir, may mga hamon po ba na kinakaharap sa traditional na paraan ng pag-aani? Ayan, no? So, pagdating sa traditional, unang challenge natin dito sa mga farmer, yung nagiging problema nila is yung panahon, no? Pagdating kasi sa harvest season, nagiging sabay-sabay na yung pag-harvest ng mga palayan natin. So, pag nagsabay-sabay, minsan nagkukulang na sa mga laborer or yung magagapas ng kanilang palay. So, pag nagkulang na sa laborer, no, tumataas din yung bayad or yung presyo doon sa mga manggagapas ng ating mga palay. So, syempre, pag andyan din yung bagyo, no, isa din yun sa nagiging problema. No? Pag andyan na yung bagyo at kailangan ng gapasin or kailangan ng anihin, so medyo matagal pagdating sa may traditional. So, minsan, inaabot sila ng ulan o ng bagyo bago pa nila maani yung kanilang palay. No? So, yun nga, sa traditional, long process din ito. Sobrang haba ng proseso. Minsan, inaabot ito ng 2 hanggang 3 araw. Depende sa aanihin kung gaano po ito kaluwang. Sir, pero may mga pagkakataon naman po ba na mas mainam pa rin ang traditional na pag-aani? Kung kung opo, sa anong mga sitwasyon, sir? Ayan, no? So yung traditional natin, meron pa rin naman yung gamit sa ngayon. No? So unang-una, kung yung mga lugar natin ay yung mga maliliit, yung sakahan, yung mga hindi talaga kayang pasukin ng mga makinarya natin ng malalaki, lalo na yung ating rice combine harvester, so mas mainam na ginagamitan natin siya ng traditional. Pangalawa, kung yung bukid ay or yung lupa ay masyadong malalim at hindi talaga kayang pasukan, malalim o kaya yung masyadong mataas na hindi na kayang sampahan ng ating mga makinarya. No? So yun, doon natin siya nagagamit. Pangatlo is yung mga palay na minsan, di ba, inaabutan ng bagyo or kaya naman ng malakas na hangin, na kung saan yung mga palay ay dumadapa, no, yung mga large crop natin, na kung saan ito ay hindi na kayang gamitan ng mga makinarya, no, kaya mas natin dito, recommend natin ay gamitan siya ng traditional method. Sa mga situation na may matataas or malalalim na putik yung lupa, may mga pwede po bang gamitin pa rin na technology or machines para po sa ganitong situation? Ayan. So, yung mga gano'n, example, yung mga maliliit na pinitak, pag gano'n po yung klase ng kanilang sakahan, so ang nire-recommend natin dito na machine is yung ating rice reaper na panggapas. No, kasi kung yung mga rice combine harvester, masyado na itong malalaki. So, may hirapan na yung mga ganito pong machine. Pwede po yung rice reaper, tapos po meron tayong mga
maliliit na mga rice thresher para po doon sa mga maliliit na sakahan po natin. Yun. May nabasa kasi ako, Ate Pia, sa comments habang nagbabrowse kanina na hindi pa daw sila makapag-switch to mechanized harvesting. Kasi nga, yung parang lugar nila is mataas yung tubig. Oo, ay yung lupa is super lambot daw. Pa. Ayun. Ayan, para po sa susunod po nating question, ano po sir yung epekto sa kalidad ng ani kung traditional or mechanized harvesting po yung gamit ng pag-aani? Ayan. So, pagdating kasi sa traditional dito kasi hindi natin masyadong control yung panahon. No? Hindi natin kontrolado yung panahon. So, sa traditional, pag andyan na yung bagyo o malapit na yung ulan, so minsan tumatagal ito ng ilang araw. So, hindi natin kaya tapusin ng 1 hanggang 2 araw yung pag-aani ng palay. So, unlike sa mechanical harvesting, so dito, mas controlled na natin yung ating pag-harvest, mas mabilis, no? So, mas napaplano natin kung kailan tayo mag-harvest, lalong-lalo na kung kailangan na talaga. Ayun. Ayan. Ang dami din talagang disadvantage kapag traditional pa rin yung gamit natin sa pag-aani. Una, yung paghahanap ng laborer. Tapos yung sunod is cost, yung ibabayad sa laborer. Tapos yung yung lugar, tsaka yung hindi kasi kasya yung mga machines. Tsaka yung panahon din, isa rin yan sa ikino-consider. Ayan, mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo tungkol sa kaibahan ng traditional at mechanized harvesting. Ayan. Sa mga mayroon pa pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ay maaari nyo po itong itanong sa ating comment section. Ayan. Huwag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at magbabalik pa po si Engineer Ryan upang ibahagi naman ang epekto ng mechanized harvesting sa ating pag-aani. Yes, so para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917.
For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Ayan. Sana ba? Ayan, at ayan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron kayong mga katanungan regarding sa application ninyo upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. So, yun. So, bago tayo magpatuloy, ay magbasa po muna tayo ng mga comments. Ayan, sa ating Facebook page. Pagbati. Ayan, para po sa DA PhilMec, watching from Calabeng, Bani, Pangasinan,
good morning po kay Sir Raras Castellano. Ayan. Ayan. So, para naman po sa ating RCEP Mechanization Program Facebook page. Ayan. So, nag-comment si Sir Leoncio Apachicha Jr. Ayan. Magandang araw po sa inyo. Ayan. Good morning din po, sir. Sa mga nanonood naman po sa RCEF Extension Program, good morning po kay Sir Ferdinand Diego. Ayan. Good morning din po kay Sir Aldin Bartolay, watching from Barangay Ipilan, Farmers, Nara, Palawan. Ayan. Good morning po. Sa ating lahat. Ayan. So, syempre para po sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan ay andito pa rin, syempre nagbabalik si Engineer Ryan mula sa TMTD. Ayan. So, sir, para naman po sa ating susunod na katanungan, paano po sir nakakatulong ang mechanized harvesting sa pagbawas ng post-harvest losses o yung mga pagkasira ng butil? Ayan. So, pagdating doon sa may kalidad ng ating palay, pagka kasi sa may traditional, dahil sa haba or sa tagal ng kanyang proseso or sa dami ng proseso na kanyang pinagdadaanan. So, minsan, yung palay natin ay kailangan na kasi itong madry agad. So, pag ganon, habang tumatagal, mas tumatagal siya na mataas yung kanyang moisture content, nagsisimula na itong masira. Unlike sa may mechanized or sa may ating mechanized harvesting, so doon iisang proseso na lang, mas mabilis, so mas naiiwasan natin yung deterioration na nangyayari doon sa may ating palay. Now, para naman doon sa may losses, syempre, dahil nga doon sa may dami nga ng proseso na dinaanan pagdating sa traditional, pagdating sa mechanized, ay nababawasan yung mga losses na to dahil sa iisang proseso na lang na dinadaanan. No? At pangalawa, yung ating pong mga machines ay meron na itong mga adjustment, no? Kung saan kailangan dito, pag in-adjust natin yung ating mga machine, so naiiwasan na yung pagkatapon ng mga palay. No? Ayun. Sir, paano naman po nakakatulong yung paggamit po ng mga makinarya sa pagtipid po ng oras at gastos ng mga magsasaka? So, sa oras, sabi nga natin, sa mechanized ay mabilis na ito. No, usually, yung sa traditional, yung 1 hektarya, inaabot ito ng 1 hanggang 2 araw bago maani. Pero ngayon, sa mga mechanized natin na harvester, lalo na yung rice combine harvester natin, kaya na nitong tumapos ng 3 hanggang 4 na hektarya sa loob lang ng 1 araw. No? So, yun. So, dito rin sa labor, pagdating naman sa labor, kung sa may traditional natin, minsan nangangailangan ng 10 hanggang 15 na katao para anihin yung 1 hektarya. Like dito sa may mechanized natin, ay 2 hanggang 3 ka-labor lang or katao ay kaya nang tapusin yung 3 hanggang 4 na hektarya sa loob ng 1 araw. Ayun. Pagka machinery yung gamit, ang gastos lang is yung gasolina sa gasolina, tapos ng yung machine. Labor dun sa mag-ooperate. Ayan. Sir, ano naman sir ang inyong maipapayo sa mga magsasakang gusto ring subukan ang mechanized harvesting? Ayan, no? So, yung sa traditional natin, yan kasi parte naman na yan ng agrikultura natin, no? Kasi yun yung naging pundasyon ng ating agrikultura. Pero syempre, nagbabago yung ating panahon, so kailangan na nating sumabay doon sa may ating mechanization. So, ang mahalagang matutunan ng ating mga magsasaka ay yung tamang paggamit ng mga makinarya at tamang pag-maintain, no, o pag-aalaga doon sa mga makinarya, lalong na sa mga nakakatanggap ng libreng makinarya mula dito sa ating RCEP para mas maging produktibo at maging efficient yung kanilang pag-aani. Ayan. Thank you so much po, Engineer Ryan, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at mga paalala para sa ating mga magsasaka. Ayan. Pero wag po muna tayong aalis at sabay-sabay po nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program.
Magandang umaga po. Ako po si Daddy Balbuena, isang miyembro po, isalis po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling salapi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipong puhunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit nabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na dito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalampasan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hitin po sa aming mga agriculturist, ang aming provincial at aming municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganito isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayon kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako, pinasusundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalampasan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Kasiguran, Aurora. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, para naman po sa mga may katanungan pa tungkol sa topic natin ngayon or may gusto pang klaruhin sa mga diniscuss ni Engineer Ryan, ay maaari po kayong mag-send ng inyong katanungan. Ayan, sa screen na naka-flash. Ayan, babasahin po namin ang email. Ayan, for technology management and training concerns, maaari nyo po kayong mag-send ng email sa tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. At syempre, kung meron naman po kayong mga katanungan regarding po sa mga requirements para maka-avail ng training mula sa ating division ng TMTD. So, sabihin po ni Engineer Ryan ng mga ilang requirements, sir. Diba? Tama po. Para po maka-avail sila ng libreng training natin.
Ayan, no? So, bukod po doon sa may libreng training na binibigay na natin doon sa mga recipient natin sa may RCEP. So, yung mga may gusto po na mag-request po ng training po sa amin, ay pwede po kayong magpadala ng letter po na naka-address po sa may aming director. No? So, yung email po natin is yung tmtd@filmec.gov.ph. Ayan. At dito po nagtatapos ang episode tungkol sa kaibahan ng traditional at mechanized harvesting tuwing harvesting season. Ayan. Marami pong salamat kay Engineer Ryan J. Juan mula sa Technology Management and Training Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan, syempre, thank you po ulit, sir, sa inyong time. Ayan. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Laging tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Kaarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ang RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at Acme Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.